Hi, Sir Carl. Magandang araw po sa iyo. Pati na rin sa lahat ng mga katulad kong masugid na tagapakinig dito sa iyong channel. Ang kwentong aking ibabahagi ay tungkol sa aswang na naganap noong taong 2012 at nasa ikalimang buwan ang aking pagbubuntis sa aking panganay. Ang mga magulang ko po ay nakabase na talaga sa US. Taong 2011 ay isinama na ako ng aking tatay pauwi sa California. Dahil siguro sa hindi talaga iyon ang nakasanayan kong environment, kaya sobra akong na-homesick. Idagdag pa na meron akong boyfriend na naiwan sa Tarlac na sobrang namimiss ko na rin. Makalipas ang ilang buwan ay wala pa ring nagbago. Hindi pa rin talaga ako maka-adapt sa lugar. Madalas lang akong nagbumukmok sa kwarto o di kaya umiiyak. Naawa siguro sa akin ang aking tatay, kaya nagpasya itong ibakasyon muna ako ng ilang linggo sa Pilipinas. Kaya naman tuwang-tuwa ako. Sa totoo lang, ayoko talaga sa US manirahan. Kaya naman nag-isip na ako ng hakbang para hindi na ako dalhin papabalik sa US. Pagkarating namin ng Pinas ay hinayaan ko lang si tatay na mag-enjoy sa pagdalaw sa mga kaanak at kaibigan niya. Kunyaring nasa bahay lang din ako at hindi umaalis. Pero nag-uusap na kami ng boyfriend ko na magtatana na. Noong ayos na ang lahat ay humanap na ako ng pagkakataon para makaalis nang walang nakakapansin. Noong wala na ako sa bahay ay tumawag na lang ako at nagsorry sa aking pamilya. Sinabi ko na paninindigan ko ang sarili kong desisyon at iyon ang gusto ko. Ang makasama ang boyfriend ko habang buhay dito sa Pilipinas. Kahit napasama ko ang loob nila, ay umaasa akong darating ang araw na mapapatawad nila ako at maiintindihan. Makalipas ang 2 buwan ng aming pagsasama, ay nagbunga ang aming pagmamahalan. Kaya naman, puspusan ang paghahanap ng trabaho ng aking boyfriend upang mapaghandaan ang paparating na pangangailangan namin para sa aming baby. Sa kabutihang palad ay nakakuha naman siya ng trabaho sa Bataan. Naiwan naman ako sa bahay nila habang siya ay nagtatrabaho at lingguhan ang uwi. Minsan nga, 1 beses lang din sa 1 buwan. Noong unang buwan ng aking pagdadalang tao ay wala naman kaming napapansing kakaiba. Hindi rin uso ang kwento sa lugar nila na may mga inaaswang. Noong sumapit ang ika-5 buwan ng aking pagbubuntis ay meron na akong napapansin na isang matandang lalaki na mga nasa 50 pataas ang edad na madalas nakatitig sa akin mula sa balkoni ng bahay ng boyfriend ko. Noong una ay akala ko baka hindi naman sinasadya ang pagtingin. Pero habang tumatagal ay madalas niya na akong inaabangan tuwing naroon ako sa may balkonahe at masama siya kung tumitig. Iyon bang parang galit? Isang araw napansin kong habang nakatitig siya ay inilalabas-labas niya pa ang kanyang dila sa kanyang bibig habang walang kurap sa pagkakatitig sa akin na para na siyang nangmamanyak. Kaya naman napilitan na akong labasin siya upang kumprontahin. Wala kasing matinong tao ang gagawa ng ganoon sa isang babaeng maayos naman ang postura at buntis pa. Manong, excuse me lang po ha. Madalas po kasi kayo tumatayo sa harapan ng bahay namin at nakatitig ng masama sa akin. Meron po ba akong nagawang mali sa inyo? Tanong ko pa sa matanda. Sumagot naman iyon sa malalim na boses. Bakit? Masama na bang tumitig sa'yo? Hindi naman po masama ang tumingin sa akin, Manong. Pero hindi ganyang paraan. Pinapakita nyo na masyado ang kamanyakan nyo eh. Hindi lang ako ang nakakapansin. Lahat kami sa bahay, pati mga kapitbahay. Pwede kitang ireklamo sa presinto dahil dyan sa ginagawa mo.
At huwag mo ako itutulad sa mga babaeng kaya mong bastusin. Hindi ako malandi na sanay matitigan ng ganyan. Umayos kayo, Manong. Pataray ko pang wika doon sa lalaki, tapos tumalikod na ako. Hinila na rin kasi ako ng kamag-anak ng boyfriend ko. Pagkapasok namin ay sinilip nila kung naroon pa ba ang matanda. Dahil kung naroon pa rin ay tatawag na sila ng pulis o tanod. Pero sa kabutihang palad, dahil umalis na raw iyon, napanatag ako kaunti at nasabi sa sarili na sana huwag na iyong magpakita pang muli doon sa lugar nila. Kinahapunan noon, dumating ang girlfriend ng pinsan ng boyfriend ko. Doon kasi iyon madalas mag-overnight kapag walang magawa sa bahay nila. Doon na rin siya pinapatulog sa tinutulugan kong kwarto para meron akong kasama. Wala pang isang oras mula noong makatapos kaming kumain, ay pumasok kami sa kwarto at doon nagkwentuhan lang ng kung ano-ano. Madalas naman kasi namin iyong ginagawa at madalas din nga inaabot na kami ng madaling araw sa pagchichikahan. Pero laking pagtataka namin dahil wala pa yatang 15 minutes noong makapasok kami sa silid, ay dinapuan kami ng sobrang anto. Sunod-sunod ang hikab ko at pumipikit na rin ang aking mga mata. Kaya naman, pumwesto na ako ng maayos sa higaan para kung sakaling matuloy na nga sa malalim ang aking pagtulog ay naroon na. Hindi ko na nga alam kung natapos ba kami sa aming pinagkikwentuhan nang makatulog ako. Bigla na lang kaming napabalikwas nang may isang malakas na tunog ng pagbagsak sa bubungan. Gawa naman Sir Carl ang buong bahay sa semento tapos yero ang bubungan pero walang kisame. Kaya kitang-kita doon mismo sa tapat ng kwartong hinihigaan namin ang yupi ng bubong. Hindi nga ako sigurado kung nabutas ba iyon kasi sobrang lakas talaga. Imposible ring may bumagsak na puno wala namang malaking puno doon na malapit. Pagkabangon namin ay pareho kaming hindi nakapagsalita. Nakatingin lang kami sa bubungan at nakikiramdam. Ilang saglit pa ay nasundan ang tunog na iyon ng paglalakad. Sigurado na kaming hindi iyon pusa lang dahil ang bawat tapak sa bubong ay lumilikha talaga ng malakas na ingay at yumuyupi ang yero. Agad namang pumasok sa kwarto namin ang asawa ng tito ng boyfriend ko. Taga-Bisaya siya kaya marami siyang alam sa mga kababalaghan. Sabi niya may aswang raw sa bubungan namin. Dahan-dahan akong pinatayo at pinalipat sa may sala. Naglakad din ang tunog ng yabag papunta sa tapat ko sa sala na parabang naaamoy kung nasaan ako. Ilang saglit pa ay naririnig namin na may nagsisigawan na sa labas at may nagbabagsakan na ring mga bato. Noong sumilip kami sa bintana ay naroon pala sa labas ang mga pinsan ng boyfriend ko na nakatambay. Nakita raw nila na may malaking pusa sa bubungan ng bahay. Itim na pusa lang ang itsura, pero ang laki naman ay halos parang aso na. Kaya alam daw nila na hindi na iyon normal. Hindi nila tinigilan ang pagbato hanggat hindi iyon umaalis doon. Noong makitang tumalon iyon sa likuran ng bahay ay sinundan pa nga nila. Pero hindi na raw nila nakita pa. Ang sabi ng tita ng boyfriend ko na maaaring iyon daw ang matandang palaging nakamasid sa akin. Hindi daw kamanyakan ang ganong reaksyon ng pagtitig sa akin, kundi pananabik ng isang aswang sa sanggol na nasa aking sinapupunan. Sa awa naman ng Panginoon dahil hindi na namin muli pang nakita sa lugar na iyon ang matanda. At nailuwal ko ng maayos at malusog ang aking anak. Binilhan din ako ni tita ng kulambo, pangontra daw iyon para hindi maramdaman ng aswang kung nasaan ang buntis o ang sanggol. Bumalik na po ako ulit dito sa California, 2 weeks after kong makapanganak. Hindi po kasi nag-workout ang relasyon namin ng tatay ng anak ko.
Sa ngayon po ay nasa 10 taong gulang na ang anak kong iyon. Marami pong salamat sa pagpili nyo nitong aking kwento. More power po sa inyong channel. Gumagalang, Ann ng Tarlac. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.